Ma'am Mary Jo, wala nang patumpik-tumpik pa. Anong pangalan nung tenant na hindi nagbabayad po sa inyo? Albino Malaiba po. Kanina, napakinggan ko yung reklamo mo. 8 buwan, hindi nagbabayad. Napakatagal naman. May intindihan pa natin kung isa, 2 buwan, 3 buwan maximum. Sumupot po sila. Anong sabi? Kaso, nahingi po sila ng another 1 month. Hindi na palugit sa buwan. Lately lang po, nalaman na may nakapagsabi po sa akin na wala na po rin ang aming kontador. More than 2 months na po hindi nagbabayad sa kuryente. Ang dami nang sira sa loob, ulti ho yung cabinet namin. Yung pong cake na yan, parang nakatali na lang ho ng kawad na ang iniisip ko ho'y delikado na ho. Baka ho, oras-oras, babaksak na ho. Ang dami na ho yung sira, pati ho mga tiles sa CR. Sabi ko sa kanya, ikaw pala, hindi ka tumupad doon sa kasunduan nyo, doon sa tenant nyo. Correct. Ngayon, kailangan makipag-usap ka ng ayos kasi hindi gamot kita kamag-anak, hindi pwede yung ganon. Ma'am Mary Jo, wala nang patumpik-tumpik pa. Anong pangalan nung... Bakit naman po umabot ng 8 buwan, ma'am? Kasi nga po, wala po akong yung pong kontrata. Ngayon, nasabi po sa akin ng barangay, idaan po sa legal. Nagpagawa po ako ng, ang una pong pinagawa po sa akin, demand letter. January 8, nagpadala na po ako ng demand letter. Now, binigyan ko sila ng 1 month pa po. Okay. Ngayon, after po ng 1 month, hindi pa rin po sila umalis. Tinungo ko na po ang barangay, doon na po kami nag-start ng 3 tawag na sinatawag. Una, pangalawang tawag, hindi po sila Humarap. sumupot. Pangatlo po, sumupot po sila. Anong sabi? Kaso, nahingi po sila ng another 1 month Hindi na palugit sa buwan. na mag-stay doon kasi po, maghahanap pa nga daw po sila ng malipatan. Ma'am, matanong ko lang, kailan po itong huling hearing ninyo? Huling hearing, March 8 po. Tapos nung March 8, 2025, nanghingi siya na may isang buwan na tinatawag natin na parang palugit. Another 1 month na naman So, po. dapat by April 8, 2025, makapagbayad na siya ng dapat magkano? 7.5 po every month po. Per month. So, 7.5 per month, parang i-payment plan niya yung mga utang niya din. Opo. Okay, so... Ang ginawa ko po kasi, sir, nung pag-uusap, nung sumupot po siya ng pangatlong tawag, dinanghingi po siya ng discargo nga po, pinagbigyan ko po. Okay. Sabi ko, sir, sige, 6 months lang ang babayaran mo, then yung 1 month na ititira nyo is for free na. Okay. Konsuelo ko sa inyo sa tagal ninyo sa amin. Okay. Then, basta ang gusto ko lang mangyari, yung 6 months babayaran nyo, then clear lahat. And then, anong sinabi ng kabilang panig doon sa sinasabi mo na gusto mo mangyari? Okay po. Sumang-ayon naman po. Then, lately lang po, more than 2 months na pong hindi nagbabayad sa kuryente. Kaya po kinuha na daw po ng Meralco ang kontador. Oh, naku po. So, pati sa Meralco, hindi din sila nagbabayad. Yun na nga po yung pinakamalaking problema ko po kasi magbaback to zero po kami sa kuryente pong iyon. Dito sa nangyari, hindi siya gumanap or hindi na ginawa ang kanyang parte dito sa sinasabing kasunduan ninyo. Inireport niyo po ba sa barangay para mapag-uusapan itong sinasabing pangyayari? Yun na po yung ginawa po namin, yung 3 tawag po. After that po, Hindi ma'am, yung kapag tawag, hindi nagampanan kasi yung kasunduan, usually nire-report nyo sa barangay or check ni barangay kung kamusta na nagampanan ba niya ang kanyang parte. So ano po ba yung nangyari? Nakausap niyo ba yung barangay? binigyan lang po nila ako ng file of action. Binigyan ka na ng diretsong Certificate to File Action or CFA para dito. Opo. Tama naman ang ginawa ng barangay. Nakita natin dito yung kopya. Siguro paki-flash lang natin ng full screen yan. Usaping ukol sa ejectment. Ejectment, ma'am, ay tungkol po sa pagpapaalis ng isang tao. Itong CFA ay magiging basihan ng inyong pag-file ng kaso laban doon sa renter na pinapaalis ninyo. Now, pagkatapos po ng ganung klaseng proseso, kasi meron naman kayo pinanghahawakan ng demand letter, meron naman kayong mga dokumento, kasunduan, na kung saan hindi siya gumanap. So, dapat man, idiretso man din sa pag-file ng case kung talagang magmamatigas pa rin itong sinasabi natin kabilang panig. Para ma'am dito, gusto ko lang muna mabanggit ninyo, ano bang part doon sa nangyari ng inyong mga renter? Ano bang mga kaklaseng pinaggagawa nila doon sa inyong unit na hindi maganda? May mga napansin ka ba? Po, sir, ang dami nang sira sa loob, ulti ho yung cabinet namin. Yan pong gate na yan ay parang nakatali na lang ho ng kawad na ang iniisip ko ho'y delikado na ho. Baka ho, oras-oras ay babaksak na ho. Hindi rin ho sila marunong sa bahay. Nako. Ang dami na ho yung sira, pati ho mga tiles sa CR.
Okay. Now, Opo. ito bang tenant ay kamag-anak si Kapitan? Kasi nakita ko parang parehas sila ng surname. Pinsan daw pong buo pinsan. po. Pinsan. Okay. Makausap natin ngayon sa kabilang linya. Ito ata si Cap Melvin. Cap, nandiyan na ba kayo? Yes po, yes po. Yes. Hello po. Yan. Cap Melvin, ako Hello po si po. Carl Yes Tulfo. po. Naka-live Yes po po. tayo ngayon. Cap, Yes po. meron daw dumulog sa inyong tanggapan na ang pangalan po ay Marijo Filione, na kung saan nagrereklamo po siya tungkol dito sa inyong kamag-anak daw na ang pangalan ay Alvin Malaiba. Pinsan po, pinsan. Pinsan. Alright. Alam ba ng pinsan mo na may kailangan siyang bayaran na malaki-laki dito sa kanyang pinagrerentahan? Alam po niya kasi po, nag-uusap po sila sa barangay na may kasundoan po sila na babayaran. Although, ang nangyari po, parang sumira siya dun sa usapan sa kasundoan sa barangay. Kaya, ang nangyari po, hindi ho nagkasundo Okay. at hindi ho nang tumupad yung visa. Kaya, ano na po kami ng CFA kasi po, unang-unang ho, hindi tumupad sa kasunduan. Okay. Hindi kamutupisan ko yan, pag mali ho siya, hindi yan i-tolerate ho yung ganyan. Tama naman. Ngayon, Kap, may kaalaman ka ba kung bakit hindi makapagbayad itong sinasabi mong pinsan mo dahil dito sa kanyang nirerentahan? Ano bang problema? Bakit hindi siya makapagbayad daw? Ang alam ko niya, may trabaho niya, para on-call na gumagawa ko ng isang bahay. Hindi ko lang po alam kung bakit hindi ko siya makapagbayad. Alright. Ngayon Kap, nabalitaan ko din na pinuntahan mo rin daw itong sa bahay daw mismo ni Correct. Alvin. Ano bang mga napag-usapan ninyo? Sabi ko sa kanya, ikaw pala, hindi ka tumupad doon sa kasunduan nyo, doon sa tenant nyo. Correct. Ngayon, kailangan makipag-usap ka ng ayos kasi hindi pwede yung nagkasundo kayo sa barangay, hindi ko pwede yung gano'n. Kaya ako, nag-file na ng CFA para dalhin na ng idulog kung sakali talaga na ikaw hindi tumupad sa kasunduan. Hindi gamot kita kamag-anak, hindi pwede yung ganon. Kailangan tumupad ka daw sa napagkasunduan kasi nakakaawa naman yung tenant. Kasi although ilang buwan na hindi ka na nagbabayad na renta, ang sabi niya po sa akin, makikipag-usap daw po siya yung may-ari ng bahay. Yes, kakausapin. Pero ang tanong is, kailan niya maayos itong problema niya? Kasi hanggat hindi siya nakakapag-ayos ng problema niya, ng pagbayad dito kay ma'am, may problema talaga siyang malaki-laki. Na pati din itong si ma'am, mapapagastos din ng di oras, ayaw naman din na gumastos Yes, din ma'am. kaya- Kasi sakit sa ulo din ito. Totoo po yun. Kaya nga sabi ko sa kanya, makipag-usap ka ng ayos doon sa may-ari ng bahay. Gawa mo ng paraan na ikaw ay makabayad. Hindi pwede yung ganyan na pag May sinabi ba siya na kung may kailan utang ka, pwede kailangan makipag-usap para din doon? Kasi ako, Kap, kung ako man dyan, ay kung makikipag-usap at Yes, ba? makikipagkasundo ito ulit, itong sinasabing kabilang panig na si Alvin, then dapat doon mismo sa kasunduan, dapat may pauna na siya. Na para kahit papano show Yes, po. money, Tama earnest po money, yan. na para Tama po papakita niya na talagang willing siya magbayad. Kasi kung pag-uusap na naman ito, abay hindi maganda yan para kay mama, talagang mapipilitan siya mag-file ng kaso. Siguro ganito na lang po, hanggang sa huli, ako'y tutulong rin po at papuntahin niyo po yung komplena at patatawag ko itong Alvin Malaiba na kung saan po ako na po yung makikiusap dito sa pinsan ko na kailangan mapagkasunduan nila sa huling pagkakataon. Binibigyan pa rin siya ng Wala naman ng problema chance yun na siguro bayaran ka, yung pero ang utang. para sa amin, no, dapat man lang kung makikipagkasundo siya, siguro maging condition na lang din ito ni ma'am, hindi siya harap sa Yes, ma'am. pagpapatawag unless meron na siyang pauna. No? Kasi maging Yes, mahirap po, yan, tama, Kap, yan, kapag yan, ganyan, yes, yung po, tipong po. usap-usap Oo. na naman, si ma'am parang mauumay Yes, na po. kakapunta ng punta na wala naman na pinatutunguhan Correct itong po. usapan. Medyo. Ma'am Marijo, tanungin ko lang, kung sakali na, kasi sabi ni Kap, no, willing naman daw makipag-usap ulit itong si Alvin. Kayo po ba, kung makikipag-usap po ba, papayag po ba kayo? Ano po ba ang ano? Kasi kayo pa rin naman po ang magdedesisyon kung magkakaroon ba kayo ng panibagong kasunduan, nasa sa inyo po. Ang dami ko ng pagkakataong ibinigay dyan Mm. Pero kung si Kapitan na talaga ang kung ako'y tutulungan,
bibigyan ko pa siya ng last chance kung mangangako si Kapitan na siya na lang ang pangahawakan ko, na ako'y tutulungan na talaga para hindi na lang kami humantong sa malaking problema pa. Okay. Alright. at- Sige ma'am, saglit lang no. So siguro subukan na natin kung nandiyan na ba sa linya si Attorney Batas Mauricio. Yes, sir. Batay po sa Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991. Malaking bahagi po dyan ang katarungang pambarangay law. At sinasabi po dyan, pag ang magkabilang panig ang nagsusumbong at ipinagsusumbong ay nagkasundo sa harapan ng barangay, nilagdaan ang kasunduang yan doon sa blotter ng barangay, yan pong kasunduang yan, ayon sa Local Government Code of 1991, ay may bisa ng pasya, desisyon o ruling ng isang hukuman. Ano po ang kahulugan nun? Dahil po yan ay pasya ng hukuman, isang pasyang dapat ipapatupad po kaagad, immediately executory. Paano nga po kung hindi tumutupad yung isa, lalo na doon sa tungkuling magbayad na kanyang tinanggap na tungkulin sa ilalim ng kasunduan sa barangay? Ang gagawin po noong nakipagkasundong nagpapaupa, hihingi po Ginoong Carl Tulfo ng kautusan sa barangay na ipatupad ang pangungulekta. At yung pong barangay, partikular marahil ang barangay Kagawad o di kaya ang barangay Pulis at kung sino-sino pa ang mga opisyalis ng barangay, pwede po kasing utusan ni kapitan yan magtungo sa bahay nung inirereklamo o doon sa inuupahang bahagi ng apartment o ng bahay at hatakin ang mga ari-arian noong pong nangungupahan na hindi tumutupad sa pinagkasunduan sa barangay. Ang main points po dito, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan at mga minamahal na mga kapitan sa buong Pilipinas, may kapangyarihan po kayo magpatupad ng mga kasunduan sa barangay, nilagdaan ng magkabilang panig, at ang tawag sa pagpapatupad na yan, kautusan ng pagpapatupad. Katumbas po yan ang writ of execution ng isang hukuman. Ginoong Carl Tulfo. Now, mukhang okay naman ang sinabi ninyo, Attorney, na kung saan may kapangyarihan ng barangay na gawin ito. So siguro balikan lang muna namin, Attorney, itong si Kapitan, kung anong sa tingin niya. Kapitan, nandiyan pa ba kayo? Yes po, yes po. Narinig niyo naman ang sinabi ng aming abogado na kaya nang gawin ng inyong tanggapan. Sinasabi po ni attorney na kailangan na Ipatupad muna. Yes po, yung pagkakaroon talagang kailangan na magkasundo ulit at para sabihin na papatakin na talaga yung gamit sa nila pagbabayad ng Yes, renta. dahil Kap, wala na nagkaroon na silang din ng kasunduan sa inyong barangay, hindi siya tumupad. Yes po. So yan ang magiging Yes dahilan po. at basehan ninyo kung bakit nyo ginagawa yan. Okay, Kap? Yes po. Alright. Sige, Kap, kung sakaling willing siya makipag-usap, dapat pagkaroon ng Yes po, pausap, tanggap po, yes. dapat meron ng pauna. So yun lang ang dalawang Pauna. option Yes niyo. po. Okay, Kap? Apo. Alright. Okay po. Maraming salamat sa inyo, Kap Melvin. Yes po. Ma'am, Marijo, narinig niyo ba yung sinabi ni Attorney Batas and then kinausap na yung kapitan na kung saan ay dapat naman pag-usapan itong sinasabi natin na problema ninyo, but kailangan muna ipatupad yung kung saan kailangan kunin yung mga sinasabing gamit dahil hindi nakakapagbayad at hindi na gawa ang kanyang obligasyon at responsibilidad na sundin ang kasunduan ninyo. Okay po sa inyo, Ma'am Marijo? Opo. Alright. Ibalik Kap yung mga taong barangay po ang gagawa noon. Yung Yes, ang maghahatak taong ng barangay gamit. po ang gagawa nun, ma'am, base po sa ating batas. Okay po? Opo. Okay, Sige maraming po. salamat sa inyo, Ma'am Marijo. Makikibalita din kami sa inyo. Sige po. Maraming salamat po, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Alright. Ngayon, nagtatapos na tayo sa ating programa ngayong araw, hinggit sa sumbungan, investigahan, araw man reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag, ilalaban ka di iiwan. Ako si Carl Tulfo at kasama kong co-host ko na si Bitag Dean. At ito ang hashtag, ipabitag mo. Nais ko pong magpasalamat sa
kapitan dahil sa mabilisan nilang pag-aksyon sa aking problema. Kapitan po ng aming barangay ni si Kapitan Melvin Malaiba, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.